Pababa na tayo guys. Pang umaga tayo ngayon. So ipapakita ko sa inyo guys kung ano yung ginagawa ko pag umaga. Kasi pag darating ko sa patient, routine na kasi talaga. So ito yung mga ginagawa pag home care nurse or kahit sa hospital naman. Magiging routine kasi yan pag matagal ka na talaga sa trabaho mo or sa patient mo. Yun, so kabisado mo na lahat. So ipapakita ko sa inyo. So ayan, nandito na raw yung driver. Sabi niya kasi sa akin 5 minutes. So antayin natin dito sa may Life Pharmacy. Life Pharmacy. Ayan yung Life Pharmacy. Ayan, Life Pharmacy yan. So dito tayo mag-aantay. Sabi niya 5 minutes. Parating na yun. So bumaba na tayo agad para pagdating niya, sasakay na lang tayo. Tapos dire-diretso na. So maaga tayo ngayon nasusundo kasi pangalawang pick up tayo. Tapos yun, hindi naman ganun ka-traffic pag umaga. So umaga tayo makarating sa patient. Ganun. So pagdating natin sa patient, ipapakita ko sa inyo kung ano yung ginagawa ko agad maliban sa pag-time in. So sa pag ano ng attendance. So yung mga prepare ko pagdating sa patient. Yan. Nandito na tayo sa location ng patient. So ayan guys, nandito na tayo sa patient, sa room ng patient. So ayan Siyempre, ang una natin gagawin yan is mag-login dito sa ano natin, sa attendance. Kailangan talaga ng attendance. Napaka-importante ng attendance pag darating. Ayan. Itong attendance na to is, anong date ba ngayon? 30. Attendance muna tayo. Morning. Dito lalagay kung anong oras ka dumating. Importante yan. Huwag nyo kakalimutan niya kasi hindi nakabase yung sahod natin. Sa after natin mag-attendance, mukhang makalat Ay, mukhang makalat tayo ngayon And syempre, prepare na natin yung gamit. Ito yung diaper. Grabe, best quality talaga itong diaper na to. Ito syempre, underpad. Yan. Kailangan natin ng underpad. At syempre, yan, tracheostomy care kit. Yan, ito yun, tracheostomy care kit. Kompleto na to. Pero syempre, kahit kompleto na yan, yung iba dyan hindi natin ginagamit. Lalo na yung trach tie, hindi natin ginagamit yan. So ang ginagamit natin trach tie, ito, yung foam. Kasi comfort to sa patient. Napaka-komportable ng patient. Ayan, tracheostomy tube holder. Yan yung ginagamit natin. Tapos, ito rin, yung imbis na gauze lang yung ilalagay natin sa tracheostomy, gumagamit tayo ng foam non-adhesive. Yan, tracheostomy foam non-adhesive. Yan. Ito lang yun. Ito lahat yung gagamitin natin. Kasi magmo-morning care tayo. Ito yung gagamitin natin sa tracheostomy care. Tapos syempre, gumagamit tayo ng filter sa tracheostomy tube. Ito. Actually, may may ibang tracheostomy tube. Yung binibigay sa hospital, libre yun. Kasi may insurance naman. Pero ito, sa pharmacy lang to galing. Yan, sa pharmacy to binibili. Yan. Ito yung sa hospital. Ito. Ang pinagkaiba lang kasi na ito, yung lalagyan niya ng oxygen hose dito is nasa baba. So, minsan na gagalaw siya, na ano siya, yung parang namumove. Hindi siya sa talaga yung sa tracheostomy. Pero maganda rin naman siya. Pero ayun nga,
So, medyo masakit yun sa patient, kaya hindi yun yung ginagamit natin. Ito lang. Pero pag no choice, ayun yung ginagamit. Pero pag meron talaga ito, pag available to, ito talaga. So, ayan. Kompleto na yan. Ayun yung gagamitin natin para sa morning care ng patient. So, lalagay natin yan dyan. Yan. Tapos dito yan. Yan. Tapos may betadine din tayo. Ito yung betadine, ginagamit to sa peg tube care. Kasi naka-peg tube yung patient natin. Tapos Sudo cream. Yan. Itong Sudo cream para sa perineal care yan. And then powder. Yan. Napaka-importante niyan guys. Sudo cream kasi ano talaga siya for skin protection sa mga rash. Hindi magra-rash, hindi magbe-bed sore yung patient. Yan. So napaka-importante ng Sudo cream. Kaya sa home care, lalo na sa mga bedridden, advisable talaga to, Sudo cream na to. So ayan guys, eto na siya. Yan. So kompleto na, tracheostomy care kit. Tapos yung cost dito sa tracheostomy care kit, ayun din yung gagamitin natin sa peg tube care. Yan. So ayan, ayun na yung ano natin, magiging ayun talaga yung routine na ginagawa ko pag darating dito sa patient. Tapos kasi 9 pa darating yung caregiver na tutulong sa atin every morning shift. Ayun yung nagpapaligo sa patient. So antayin natin yun, 9 AM darating siya. Tapos mag-shower na yung patient, tutulong tayo. At the same time, syempre, yung patient natin hindi na nakakalakad. So, bubuhatin through commode. Ito yun. Yan, ano natin dito. Ito yung CR. So, dito siya maliligo. Yan. Yan. Tapos, ito yung upuan. Yan. Ito yung commode na ano natin, gagamitin pag mag-morning care. Yan. Kasi kailangan yan yung papaligo talaga siya. Gusto ng patient yun, yung babasain yung buong katawan niya, hindi sa bed, hindi lang bed bath. Yun. So, laging malinis talaga yung patient natin. The same time, laging mabango pag may bisita, hindi nangangamoy. Hindi gaya sa ibang patient na yung bed bath, syempre nandun yung amoy nun, lalo na pag hindi maayos yung pagkaka-bed bath mo sa patient. So, may amoy talaga. So dito, sa patient namin, napakalinis talaga. Laging mabango. Yan. So yan, antayin lang natin. Pagdating ng caregiver, yan, i-disconnect yung peg tube. Tapos, bubuhatin. Dadalhin na sa CR. At yun, maliligo na. Tapos, pagtapos maligo, ibabalik sa bed. Ayun na, mag-tracheostomy. Tapos peg, oral, yan. Lahat ng care gagawin, ng morning care na routine, ayun yung gagawin. Siyempre, hindi ko na ipapakita yun kasi for patient privacy. Yun lang. So, hanggang dito na lang. Sa mga nagtatanong pa dyan, comment lang kayo. At siyempre, sasagutin natin yan. Hanggang sa muli. Peace out.